bumili ng maraming survival supplies at hinanap pa ng gagawa ng isang hydroelectric generator. Pero aatin pa ng isang buwan bago matapos, para masigurado na walang magnanasa sa mga gamit ko. Nagampon ako ng maraming kosang dala at asong dala. Araw-araw, naglalaan ako ng oras. Para personal na pakainin ng mga magabalis na hayop na to para makalat ng liligin. Ngayon nakita niya akong nagpapakain ng ganito kasarap na kami sa pusa. Hindi na siya makakali. Ang sarap ng kami. Ipapakain mo lang sa hayop. May sira pa ba sa ulo? Ikaw ang may sira sa ulo. Susunod ko na ngayon ha. Kaya pala sabi ng ginano, waldas ka raw. Talaga nga naman. Bulag ka ba? Ganyang kasarap na kami. Ipapakain mo lang sa pusa. Hindi na ako hinintay ni Giboda na sumagot at umalis na siya. Agad na nabiling ng mukha ko. Siguradong magsusumbong na naman kung gagawin yun. Si Giboda ang first love ng asawa ko. Hindi na pumayag noon ang ginan ko na isang lalaking hiwalay sa asawa at tumira sa kanila. Kaya ako ang napangasawa niya, gaya ng inaasahan. Nang makita niya ang mga bulbul sa harap niya ang dati niya pag-ibig. Agad akong pinuntahan ng asawa kong si Leorian at ng mga binan ko para sa monan. Sinipan ng asawa ko ang pinagkakainan ng pusa. Mismo mga taong nahirap ng makakain ng masarap, tapos ipapakain mo pa sa pusa. Leche ka, ang waldas-waldas mo talaga. Gusto mo bang mabubog? Ang mga suntok ng asawa ko ay sunod-sunod na parang ulan na bumagsak sa katawan ko. Si Giboda naman, panay pa ang pagsususul sa tabi. Oo nga naman, kung ako ang matandang mo, hindi ko ipapakain sa hayop ang ganyang kasarap na kami. Ibibigay siya sa mga binan ko para ipakita ang paggalang ko. Tamang-tama ang sinabi niya sa pandigin ng binan ko. Habang tinitingnan si Giboda, lalo siyang natutuwa, pero lalo namang naiinis sa akin. Mas naging bastos pa ang mga salita niya. Sana pa noon, kinakasimulan na mapangasawa ng anak ko si Boda. Ano bang silbi mo? Lalong tumindi ang galing sa mga dahil sa walang suwa kong pagpapakain. Marami sa mga hayop nila ang naging malapit sa akin. Kasabay nito, nagsimula na rin tumaas ang temperatura. Noong una, nasa 30 degrees lang. Pero kahit yun pa lang, hindi na tinaya ng buong pamilya ko. Halos ayaw na nilang lumabas ng bahay. Pagkatapos, nagpatuloy ang matinding init sa loob ng isang buong linggo. Hindi bumababa ang temperatura at may senyales pa na patuloy itong tataas. Doon lang napansin ng lahat na may mali. Tapos, may isang expert na lumabas para magpaliwanag. Pumasok na ngayon ang mundo sa high temperature apocalypse era. Natuklasan ng mga mananaliksik na maraming mga nilalang ang nagsimula ng mag-iba ng anyo sa iba't ibang antas. Naniniwala kami na basta't nalagpasan natin itong high temperature apocalypse. Hanggang sa mas mataas na antas ng sibilisasyon ng sangkatauhan. Hinihikayat sa balita ang mga tao na maging positibo. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang mag-imbak ng pagkain na naging sa mga kakulangan. Ngayon, ang isang kilo ng bigas ay halos kapiluan na isang kilo ng bito dahil sa kakulangan sa pagkain. At dahil nadagdagan pa ako sa bahay, isang palamuni, lalong huminit ang ulo sa akin ng mga binan ko. Kahit wala akong ginagawang masama, kahit nagluluto lang ako sa kusina. Sisigawan pa rin nila ako. Tapos, ang first love ng asawa ko, si Jim. Marami pa kaming pagkain dito. Nang makita na isa na namang bibig na pakakainin, hindi na natuwa ang mga binan ko. Pero hindi nila masabi ng diretso sa asawa ko, kaya panay ang sulyap nila sa akin. Sinisinyasan akong kausapin siya. Nag-aalangan akong lumapit at kinausap ko ang asawa ko. Ruyan, hindi talaga sisipat ang pagkain natin para sa matinding init at katapusan ng mundo. Ngayon, may dagdag na tao, dagdag na bibig na pakakainin. Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, isipin mo man lang sana ang mga magulang mo. Pagkasabi ko pala noon, agad niya akong sinipa. May kukumpara pa ba sa kanya? Sino pa ba sa akala mo? Napasanggan na lang ako ng malamig. May malamig na islap sa mga mata ko, pero hindi ko yun ipinahalata. Sumunod ako kay Giboda papasok sa bahay at mang pagsisilbihan siya. Pero pinigilan niya ako, pumunat ang mga niya habang nakatingin sa akin. Sa harap ko mismo, na siyang tunay na asawa, umako siyang parang siya ang manugad ng pamilya niyo. Sinabi niya sa asawa ko, Kuyan, tuloy na lang ang pagkain sa bahay. Bakit may palamunin pa kayo dito? At saka, malakas pa akong kumain. Kung ako ang tatanungin, wala nang silbi ang pamigat na yan sa bahay. Mas mabuti pang palayasin na lang. Nang magiging yun, ang asawa ko at ang mga binan ko ay nagsimulang pag-isipan ulit ang silbi ko sa bahay na ito. Pero talagang wala akong halaga. Araw-araw, tagaluto lang naman. Maya-maya, ay mabangis na kislap sa mga mata ng mga binan ko. Sinabi sa akin ng binan kong babae, pabigat ka, malakas kang kumain pero kaunti lang ang ginagawa mo. Wala nang lugar para sa iyo sa bahay na to. At ganoon na nga, hinarang din ako ng asawa ko sa pinto para hindi ako makapasok. Natatakot siyang pumasok ako at nagbanta pa siyang babaliin ng mga binti ko. Nakatingin ako sa hawak niyang pamalo na sinaki ng braso niya. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Hindi makalapit. Malamig akong tinignan ng binan kong lalaki. Muntik mo nang mapahamak ang ako ko. Hindi ka kawalan. Habang pinagmamasdan ko ang walang pusong pamilya ito, sobrang nanamig ang puso ko. Pero ang pagpakalayas nila sa akin ay siya namang gusto kong mangyari. Habang nagagalak ako sa loob-loob ko, kailangan ko namang magkunwaring desperado sa sandaling iyon. Nagkaba kayong konsensya. Ang tagal kong nagsilbi sa inyong lahat. Tapos basta-basta nyo na lang akong itatapon.
Rinig sa buong building ang mga panunumbat ko. Pero walang sino mang nangahas na lumabas para tulungan ako dahil ang ganitong mga bagay. Ay karaniwan na sa panahon ng apocalypse. Hindi ako ang una. Kasabay ng isang malakas na panahon, walang pag-aalinlangan. Isinara nila ang pinto. Ako naman ay dali-daling umalis sa subdivision. Sa gate ng subdivision, nakita ko. Ang isang pagong na naganyang tao na pala. Tinatamaan niya ako ng isang malamig na water ball.